Hello po. Magandang umaga po. Nakatulog kayo. Sana po gumagana yung aircon ninyo. Um, Muli po ako po si Caris Avendaño Cruz. Isa po akong patak sa napakalaking karagatan ng mga brilyanteng manunulat. Hindi po ako kasali dun sa mga brilyante. Manunulat lang po ako. At katulad po ninyo, I am in pursuit din po ng paggawa ng mas maraming libro para sa mga bata, para may mabasa yung mga susunod na henerasyon at maalala nila kung ano yung mga leksyon na natutunan natin sa mundo natin ngayon. So, ginawa ko po itong short pep talk lang naman po na to, na presentation para sa inyo. Sabi niya, fill the page. Pero yung fill na yun ay Filipino. Meron po kaming small writers group na palagi naming sinasabi na fill the shelves, to fill the shelves with Filipino books. Once may nakita kaming librarian na ginather niya yung mga libro, she's from America, from California. Ginather niya yung mga libro ng akda ng mga Pilipino at napakaliit, hindi siya ganun karamihan. Kaya nandoon yung dream natin na magkaroon pa ng mas maraming libro na gawa nating mga Pilipino para sa mga batang Pilipino, hindi lamang dito sa bansa natin, kundi dun sa abroad. Kasi higit din na lang kailangan yung mga leksyon, yung mga alaala na, na experience natin dito sa bansa natin. So bakit fill the page? By default, yung publishing natin internationally ay palaging puti. Palaging puti yung nasa sentro. Napakatagal na makita natin yung representasyon natin sa mga akda. At usually, kapag nakikita natin yung sarili natin, sidekick lang tayo, wingman lang tayo, background character lang tayo. Ito yung panahon, nandito na tayo ngayon, panahon na natin para mag-take ng spotlight. Tayo naman yung magkaroon ng nasa sentro ng mga storya. So, ang tinutunto natin dito ngayon ay language. Recently, merong isang discussion sa social media about language. At maraming readers yung nagsasabi na kapag difficult yung word, hindi ko na siya gustong basahin. Parang ganun. Parang gusto nila na easy at convenient lang yung mga words na binabasa nila. Pero marami pa rin dun sa US, marami sa kanilang mga libro, yung may mga kakaibang mga salita. At usually dahil yun yung language nila, English yung language nila at wala na silang ibang language, lumilikha na lang sila ng ibang nilang lingwahe tulad ni Tolkien, tulad ni George R. Martin, para mag-create ng extra whimsy sa mga likha nila. Yun. Pero sa atin, ito yung edge natin. Meron tayong sarili nating lingwahe. Pwede tayong magkwento sa kani-kanilang mga lingwahe. At lahat ng lingwahe na yun ay may storya, may kanya-kanyang syntax. Hindi na natin kailangan umambento ng sarili natin. Para sa matagal na panahon, tayong mga Pilipino, lagi tayong na-excited sa lingwahe ng ibang mga tao. Maraming mga nag-aaral ng Korean, ng Japanese, dahil sa epekto at impluensya ng mga media na nako-consume natin. Pero I think it's also about time for them to fall in love with our language. Ang ganda kaya ng lingwahe natin. At ang dami nating lingwahe. And gumawa tayo ng mga media na sila din naman ay magpo-fall in love sa atin. Yeah. At isa doon yung libro. Yun yung ginamit natin. Yun yung ginamit ko. Filipino rin yung ginamit ko sa Marikit. At nung sinulat ko siya, sabi ko, intentionally ko siyang lalagyan ng mga Filipino words. Kasi uhaw na uhaw yung mga Pinoy sa ibang bansa na makabasa ng nasalita nila. Para sa atin, siguro napaka-natural lang, normal lang, regular lang yung mga words na ito. Pero kapag ikaw ay nasa ibang bansa at nabasa mo yung mga salita na binabanggit mo dito sa Pilipinas, parang yung binabalik ka ng mga salita. Salita lang siya, pero binabalik ka niya dito. They bring you back home. So, ganun po yung importansya ng paggamit ng ating mga lingwahe sa mga libro nating sinusulat na maaaring mabasa ng mga tao na nasa ibang bansa.
Marami tayong pwedeng paraan na magawa yon. Yun nga, iwan tayo ng context clues, gumawa tayo ng glossary, mag-iwan tayo ng footnotes, at pag dinirect translate natin sila, huwag kayong mahihiya kasi minsan ina-italicize pa natin siya. Pero hindi natin kailangan gawin yun, hindi tayo kailangan mag-bend sa kanila. Dahil yung mga salita natin ay salita talaga. Hindi na natin sila kailangan na parang i-leave in quotation. Okay. Sana yung language na gagamitin natin sa ating libro ay maging isang tulay, hindi isang pader na mag-i-impede sa experience at sa excitement ng mga readers na basahin yung libro natin. Okay? Okay. Yan. We are a nation of storytellers. Yan. From the humble made-up anecdotes we invent for someone to laugh, to the nighttime legends to lure little heads to sleep, we always have been telling stories since the time of old. At napakagaling natin dito. At sana, may you keep writing yours until the world hears it loud and clear in your tongue. Maraming salamat po. Ngayong umaga po pag-uusapan natin ng isang kwento na sineselebrate yung kanyang mother tongue. Isa itong istorya ng mahika, isa itong istorya ng probinsya, isa itong istorya na magbabalik sa atin sa